Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At ito ang guarantee ko. Napakasimple lang ang guarantee ko. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim. In fact, baliktad. Padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth, palalakihin pa namin ang pagbayad sa insurance claims. So, I would like to just assure everybody, huwag niyong inaalala na mababawasan ang serbisyo kahit na kanino, para sa senior, para sa mga hirap, para sa middle class. Walang mababawasan kahit isang kusing. Quite the opposite. Dadagdagan natin yan in 2025, mas dadami pa ang magiging serbisyo na ibinibigay ng PhilHealth, mas lalaki pa ang magiging payment na ibibigay sa insurance claim. Kaya huwag po kayong mag-aalala, walang mawawala sa serbisyo ng PhilHealth. Mas pinapaganda pa nga namin ang pagpatakbo ng PhilHealth para mas marami pang maibibigay sa taong bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Ang oras, 2 minuto makalipas ang 9:00. Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan, usap-usapan, siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, magkabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, maganda umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programa Usap-Usapan. Ngayon pong araw na ito ng Sabado, magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang 10:00 ng umaga. Siyempre, napapakinggan po tayo sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas 738 kHz, sa inyong mga radyo sa AM band. At siyempre, napapanood din po tayo sa ating FB live streaming ng RP1 page. Napapakinggan din po tayo sa ating overseas radio, ang Radyo Pilipinas World Service. At napapanood din po tayo sa ating FB page ng Radyo Pilipinas World Service. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Dalawa po ang ating pag-uusapan. Ako unang-una yung medyo mainit-init na usapin. Kaugnay po ito sa teen pregnancy rates na nangyayari po ngayong mga panahon na ito. Sabi nila medyo dumadami daw po. Padami ng padami yung mga mga teenager, no, na mga kababaihan na nanganganak at saka nagbubuntis. So mamaya po makakausap natin mula sa Commission on Population and Development ang kanilang Deputy Executive Director, si Mr. Lolito Tacardon. Samantala, sa ikalawang bahagi, makasama naman natin yung mga kabataan naman. Ito maganda rin mga kabataan din. Ang nakagawa na isang software para ang tawag nila dito sa AI software na ito ay PINTIG, Preemptive Identification of Neo-Intimal Tissue in Imaging for Gleaning. Nakong haba, atherosclerotic plaques. Ayun. Ayan, nadidetect daw po nito kung yung mga heart plaque. Kaya yan yung pag-uusapan natin po sa ikalawang bahagi. Samantala, katulad na ating binanggit kanina, usapin po na mainit ngayon ang tungkol sa teenage pregnancy. At ito po ay dahil din sa isang Senate bill na pinag-uusapan po ngayon dyan sa Senado. Anyway, kasama natin ngayon, katulad ng binanggit natin kanina, mula sa Commission on Population and Development. Ayan, hindi na tayo via Zoom kasi medyo mahina daw yung kanyang internet doon. Si Sir Lolito Tacardon. Sir, magandang umaga po. Ay, magandang umaga po, Miss Ben, at sa lahat po ng sumusubaybay sa inyong programa. Aha, nako, ang pag-uusapan po natin, since kayo po ay nandyan sa Commission on Population and Development, kasi yung atin pong Philippine Statistics Authority, ay nagpalabas ng statistika. At medyo dumadami na po itong nanganganak at nagbubuntis ng mga kabataan natin, yung mga kababaihan natin. Ayon po dun sa kanilang datos, yung edad na 10 hanggang 14 mula sa 2,411 na nagbuntis noong 2019 ay naging 3,343 ngayong 2023. At hindi lang daw yon. Ang medyo nakakabahala, sabi nila, nung mga ay yung paulit-ulit na nakapagbibigay o nagbubuntis o nanganganak itong mga kababaihan natin na nasa ilalim na wala pang 20 years old. So, sir, ano po yung sa tingin ninyo ang nagiging dahilan, primary reason nitong ganitong problema? Opo, Ma'am Ben, talaga po yung usapin po kasi ng teenage pregnancy ay napaka-complex. Marami po siyang mga web of factors na tinitignan po natin. Mm-hmm.
Pero may isa pong nakikita po kasi natin sa datos, lalo na nabanggit nyo kanina, na ang segment ng mga teenage pregnancy ay nangyayari sa mga younger adolescents. So isang emerging concern na tinitingnan namin is the probability of mga sexual abuses, kasi lumalabas din po sa datos po natin na yung mga tatay ng mga live births born to 10 to 14 actually are much older doon sa mga nanay. Oh, So, okay. that means, this is evidence, kasama din po sa nabanggit nyo kanina, and data from the Civil Registry and Vital Statistics, although wala po tayo mga qualitative data to support, but in itself, parang nakikita mo mas matatanda yung mga tatay ng mga batang yon, ibig sabihin, there might be some abuse na nangyayari because sa batas po natin, yung mga sexual activities involving these young children ay criminal activity na actually, statutory rape na, pero hindi natin nakikitaan ng some intervention. So that's one probability na baka nangyayari nga yung mga sexual abuses. But of course, ang pinaka nakikita rin nating isang dahilan is yung among these young children, young adolescents, yung lack of information with regards to their sexuality. So baka hindi nila alam yung, for example, may mga anecdotes po tayo na even if adolescents na sila at ano yung kanilang access sa mga information from internet, sometimes hindi nila alam na pwede na silang mabuntis. Hindi alam na kapag niregla na sila ay pwede na silang mabuntis. So yun yung mga bagay na sana gusto nating ituro ng tama sa mga adolescents para they can have information that they can use for informed decisions. Oo. So, ibig sabihin nun, Sir Lolito, kasi kung sexual abuse yun, dapat once lang, di ba, nangyayari. Pero kasi meron nga multiple pregnancies na nakikita. So, bukod dun sa information na sinasabi ninyo, yung dapat na mabigyan sila ng information na tama, ano pa po yung mga pwede nating maitulong sa kanila? Opo, as I mentioned po kanina, napaka-complex nung issue ng adolescent. Sa part po ng gobyerno, meron po tayong binalangkas na comprehensive action plan to prevent adolescent pregnancy, pending yung polisiya na meron po tayo. Isang ina-actionan po natin ay yung comprehensive sexuality education, na medyo naging controversial ngayon. Yan na nga, oo. Na inaano natin because of some misinformation about etong confidential education. Another is yung improving yung access din nila sa mga reproductive health services, including lalo na po pala doon sa nabanggit nyo na mga buntis na meron ng anak na sana may karoon din ng access sa reproductive health, including kung kinakailangan family planning para maiwasan na rin yung repeat pregnancies na tinatawag natin. Pangatlo po yung main issue na natukoy kanina, pating ka rin yung may mekanismo para maiwasan yung mga sexual abuses, ma-prevent yung mga sexual abuses, and that includes reporting. Kasi as I mentioned, we have the number pero makita nyo naman po wala tayong nababalitaan ng mga cases about sexual abuse sa mga ganitong klaseng cases. Pang-apat po yung tinitingnan din natin yung socio-economic condition ng kabataan. Kaya nagsusulong din po tayo ng social protection ng mga adolescent mothers. Kasi kinukonsidera natin yung mga adolescent mothers as one of the marginalized segment of population because hindi sila madalas maka-access ng services. Dahil ang nangyayari po nun, yung pag ikaw ay napuntis, basically talagang mababa, hindi ka makakakuha ng trabaho na sapat yung kita. Kung may trabaho ka makukuha. Yun yung natin. So nakadepende rin sila sa mga pamilya nila. So in that case, talagang kailangan nila ng tulong from the government. So that's the social protection program na sana gusto natin may bigay sa mga adolescent parents. May grouping din yung lalaki. At pangatlo, gusto natin patingkarin yung yung mas aktibong partisipasyon ng mga kabataan sa pagunlad, sa community development. And that's where the SK should strengthen sana yung kanilang mga programa. Na in addition doon sa mga sports, cultural activities,
sana may mga makapuluhang mga activities na nabibigyan sila ng informasyon at mga activities na nadadivert yung kanilang energy, no, hindi lang sila nagtatambay at nag-engage into risky activities like inom or smoking na alam natin precursor sa mga sexual activities kasi mga yon no, so pag jamming mamaya hindi na natin namalayan, doon na nangyayari yung mga either intentional or not intentional mga sexual activities. So, yun yung mga bagay na gustong pagtulungan ng gobyerno na nalipasin. Aha. Sir Lurito, kasi alam naman natin yung commission, yung inyong komisyon ay sinusuportahan yung Adolescent Pregnancy Prevention Bill, no? Na sabi nga natin kanina, medyo nagiging mainit ngayon diyan sa Senado doon sa mga pagdinig. So ano po yung stand ninyo? Kasi meron nga tayo mga conservative parties, no? Like yung Project Dalisay nga na nire-represent nga ni former Chief Justice Sereno at sinasabi na itong bill na ito ay hindi magiging maganda, no, para sa ating mga kabataan dahil ma-expose sila dun sa kanilang murang edad tungkol dun sa mga sex education. So ano po yung tingin ninyo doon, Sir Lurito? Opo, ever since naman po we stand and we support po yung mga initiatives ng comprehensive sexuality education as one of the solutions ng adolescent pregnancy. At may caveat kasi po yung comprehensive sexuality education na nakalagay po doon sa panukalang batas. And ito siguro yung nakakaligtaan, that it should be age appropriate. Ibig sabihin, dapat kung ano lang yung informasyon, tama sa gulang or age ng bata. And secondly, culturally sensitive. So sa kultura ng, tama naman po yung sinasabi nila na dapat yung mga bagay na na-point out nila hindi pa tinuturo. And that's precisely yung essence po ng culturally sensitive na sinasabi natin. So ano lang yung within the culture ng Pilipino, yun lang din naman po ang sinusulong. So wala pong yung nabanggit po nila na mga masturbation or other concern na nakakabahala. Kami din naman po, talagang ayaw din naman natin yung mga gano'n na nalagay. At wala naman po sa provision yun actually, just to clarify lang din, and susugan ko yung sinabi ni Senator Risa, wala naman po sa panukalang batas yung mga takot na nila or mga information na nabanggit po ng Project Dalisay. So that's why we stand doon sa pagsulong ng batas ngayon dahil hindi lang naman po comprehensive sexuality education ang nakalagay po doon. Yung mga nabanggit ko po kanina na mga programa, yun din ang ini-institutionalize ng batas na yon. Tinitignan din halimbawa yung mechanismo for the prevention of sexual abuse, pag-strengthen ng mga serbisyo para sa kabataan. Kasi sa totoo lang po, yung sa ating mga health system din, meron ding nangyayaring parang low access sa mga services lalo sa kalusugan because alam naman natin po ang kabataan hindi naman pumupunta madalas sa health center yung mga yan. Yes. Either poor health seeking behavior or di kaya po ay mga judgmental attitude na nakukuha. Lalo na po pag-usapin po ng reproductive health doon sa mga clinic. So yun po yung in-improve natin and meron din po siyang social protection program na ini-institute po doon sa batas na yon. No, so malawak po 'yon, hindi lang naka-focus po sa comprehensive sexuality education yung batas na isinusulong po natin. Oo, tapos isa pa Sir Lolito na sinasabi nga nitong mga na ibang partido na ito daw ay itong bill na ito kung maipapaliwanag ninyo Sir Lolito, ito daw bill na ito ni Senator Ontiveros ay nakabase doon sa standards for sexuality education in Europe. Ano po yung tingin nyo dito, Sir Lolito? Yeah, as I mentioned po kanina, culturally sensitive means dapat sa konteksto lang ng Pilipino. So, definitely hindi natin i-adapt yung kultura sa Western at saka dun sa Europe dahil magkaiba po yung context natin at kultura po natin. So, tama po kayo, yung kasing mga basehan nila is mga standards ng Europe. Pero, syempre, kada bansa, magkakaiba po yung context nun. So, pagpapalangkasin po natin yung curriculum na yan or yung module niyan na CSE, titingnan lang din po natin kung ano po yung psikolohiya or di kaya yung
development realities na nangyayari sa mga kabataan, taking into account din Oo. yung kanilang mga emerging sexual behaviors. Kasi ngayon talagang ang laki na rin po kasi ng ng pagbabago from may mga intergenerational na rin po kasi tayo no. Changes in terms of sexuality. Oo. Kung noon nung panahon siguro nung ako personally wala pa kasing factor for example ng ng online, ng mga internet na openly you can access yung mga sexual explicit content. Oo. So nagbabago din yung context. So isang characteristic din po ng responsive sexuality education is to base that doon sa emerging context ng mga kabataan po sa ngayon. Oo. Sir Lolito, speaking of curriculum, kasi doon medyo naguguluhan din yung iba nating na mga yung mga nagbabantay dito. Sabi nila doon sa nakalagay guided by Department of Education and International Standards. So papaano ba yung gagawin na pag-guide dito? Opo, hindi ko po specifically masagot po yung sa curriculum kasi DepEd may internal procedure po ang DepEd looking into that. Pero sa mga po namin interagency cooperation naman po namin, lagi naman po tayong ginagabayan na kung ano yung tama lang sa kultura and konteksto ng Pilipino. And hindi rin po contrary doon sa sinasabi rin po ng ng mga na nag-o-object na tinatanggal din po natin yung yung responsibilidad ng mga magulang. Actually pinapatingkad pa nga po natin yung responsibilidad ng magulang and we recognize yung kanilang role. So yung comprehensive sexuality education na sinusulong po natin ay meron ding kaukulang impormasyon na dapat and skills na dapat ibigay din po sa mga magulang bilang pangunahing teacher po nila at pangunahing source ng information for the sexual development ng kanilang mga anak. And in fact, meron naman po tayong existing program sa mga magulang, yung Commission on Population for that. Oo. Kasi nga, parang yung mga iba, doon sila na dahil DepEd kasama yung international standards. So baka iniisip nila na baka influence yung sinasabing international standards doon naman sa mga guide na isasagawa ng Department of Education. So yun yung medyo Opo. yung mga iba yun yung parang tinitignan. Tapos doon sa mga binanggit ni former Chief Justice Sereno, ang sabi niya, meron naman daw ibang alternatibo na pwede nating gawin. At parang gusto niya i-pattern doon sa sexuality education sa Ministry of Education ng Singapore, na ang ginagawa daw nila parang transcendent ang vision ng kabataan. Parang ibig sabihin, yung bata tinuturuan nilang mangarap ng malayo para ma-achieve o makuha yung kanilang mga aspirations sa buhay. Tapos, tuturuan sila ng mga parang self-control. Ibig sabihin daw, dapat pag-isipan yung plano, mag-restrain, ganon, at ituro yung parang abstinence. So, ano ba yung dating sa iyo noon, Sir Lolito? Pwede kaya yun? Yeah, we fully support that. In fact, yan naman po yung ginagawa natin ngayon, that the comprehensive sexuality education, if I may clarify, that is not centered on yung mga sa sexual lang po yun. Actually, it's more of enabling the objective of CSE is in fact enabling young people to be able for them to achieve their potential at saka yung kanilang mga aspirations. So nakasentro po siya sa life skills actually, kung ano yung kailangan nilang matutunan para maka-thrive at mag-survive sa buhay at ma-achieve nila yung aspiration, which includes for example po life planning na nabanggit nyo kanina, critical thinking, yung hindi ka basta-basta kung ano yung nababasa mo, kailangan mong maging critical din. Yes. Life planning importante, kaya we fully agree on that. Then that very important sa mga kabataan ngayon ay matutong mangarap din, magkaroon sila ng something na hold nila para yun yung nagiging motivation nila sa buhay. Mabigyan rin sila ng tamang skills on communication, kasi kailangan kang marunong mag-say no sa mga barkada mo, ng peer pressure kasi malakas din yung factor ng
ng peer pressure na yan, kailangan mo din in terms of decision making. Kailangan mo rin marunong kang mag-decide, ng mga problema na dumarating sa buhay mo. And I think that's also one important sa mga kabataan ngayon, yung kakayahan nilang i-solve yung mga dumarating na problema dahil tumataas din po actually yung mga cases na mga nag-iisip ng suicide, no. So yun yung sa kabuuan po, more of the well-being and wellness ng kabataan, yung approach natin into addressing yung issue on the sexual relation to sexuality ng mga kabataan. So kaya po siya tinawag na comprehensive, hindi lang po siya about the human sexuality, but the integratedness po nung sexuality doon sa overall development po ng kabataan. Ayun. So kanina nabanggit mo, Sir Lolito, no, yung tungkol doon dapat within the culture. So ano ba yung dapat nating ilagay na within the culture na yon, Sir Lolito? Opo, for example po, yung nabanggit ko po kanina, yung discernment about the whatever they are accessing from the online. Dapat nagsisimula po sa mga pa rin yan, yung mga notable family values na kailangan nating na Pilipino, natural pa rin ang respect, yung sa mga magulang, pagrespeto sa mga sa mga decision ng mga peers natin, and even yung mga Filipino values na dapat nating nurture, dapat naka-embed din po yan doon sa po natin, doon sa curriculum na gagawin. In fact, in our conversation doon sa tamang pagtuturo, dapat values laden din. Kaya even the church has the responsibility to form yung moral fiber sa mga kabataan. Kasi even spirituality is recognized that that should be part nung pag-groom, develop sa mga kabataan and that's when kasi po ang sa totoo lang we value yung kakayahan ng kabataan na mag-decide. So ang kailangan mong i-form sa kabataan is yung kanilang kakayahang magdesisyon, kasi once decision pag na po nangyari yan, pag dalawa na lang sila yung kanilang partner sa bedroom, hindi ka na makapasok, adult po anymore, but sila na mismo. So ibig sabihin yung conscience, yung moral mo, foundation mo, yun na lang po yung magiging mo diyan. Magiging tanggalang mo diyan sa isang kabataan. So kung maganda po yung sa'yo, form, pagkaka-mold sa'yo ng iyong magulang. Yung foundation, may foundation ka, magkakaroon ka more likely ng mga tamang desisyon doon sa buhay. At yan po yung kultura na titignan natin. And syempre, pag tinignan natin yung banggit nating age appropriate, for example, hindi naman titignan din natin yung yung psychological development din ng bata. So for example, sa mga issue ng mga young children, I think ang dapat mo nating ituro sa kanila is yung proper caring ng kanilang sarili, awareness sa mga pabago sa katawan, so that they would be able to take care of themselves, and more importantly to protect themselves from mga sexual abuses na nangyayari. Like for example, dapat na sila mag-determine ng mga abusive touches na hindi lahat ng nagtatouch sa kanila are touches of care, baka may abuse na, may mali siya na nangyayari doon. So and then ituruan na i-report sa magulang na may nangyayari mga ganito. So all of those parang sa tingin namin ay holistic dapat ang approach dito, hindi lang about direkta ka sa sexuality. Naku kasi yun nga, kaya ko lang yung naitanong nga, yung sinasabi mo kanina within the culture, Sir Lolito. Kasi nga parang ito rin yung bino-voice out, yung sinasabi nitong mga nasa ganito, yung nasa konserbatibong side, na sinasabi nila na parang magiging independent na yung mga kabataan na ito sa kanilang pag-iisip, hindi na nila pakikinggan yung mga sasabihin ng kanilang mga magulang kasi sila nang bahala mag-isip para sa kanilang desisyon. So, yun yung parang isa sa mga kinatatakutan nung mga
magulang na nga po. nagsasalita tungkol dito sa bill na ito. So nga po, kaya speaking of culture, I think nabanggit ko nga kanina, kultura pa rin natin is yung mga kabataan talagang nakadepende pa rin sa mga magulang. Mm-mm. So, kaya part of being culturally sensitive is in order mo rin yung role Oo. ng mga magulang Aha. bilang pangunahing source ng information on the sexuality-related concerns. Although, one of the barriers actually is culture din, because in our culture, hindi na pag-uusapan ng mga sexuality-related concerns sa pamilya. Kasi, for one, hindi rin alam ng magulang paano ituro. Kasi these are sensitive questions. Secondly, kahit na gusto nilang ituro, wala rin silang tamang informasyon, kung paano ipaliwanag. Lalo na pag nagkakaroon po nowadays, I think part of our changing family structure is yung changing roles in the family, like marami nang nag-a-abroad ngayon ang nanay ang nag-a-abroad, tatay ang naiiwan. Oo nga, So, oo nga. Paano mo tuturuan si tatay na makipag-usap sa anak niyang babae, sa kanilang mga anak, kung halimbawa tatanungin siya about what's the changes dun sa kanyang katawan. So yung po yung mga tinitignan natin na mga skills. Kaya po kailangan talagang hindi lang yung kabataan na mabigyan din ng actually Edukasyon, but oo. opo, even the parents and even other adults, like service providers, even the teachers, kasi yung teachers sometimes syempre tinitingala na siyang nagtuturo, but if meron ding mga mixed messages or di kaya na nakukuha yung bata na minsan contrary doon sa kanyang yung pamilya, iba yung nakukuha niya sa school, iba rin nakukuha sa bahay, medyo nagkakaroon ng confusion. So dapat iisa po yung information and education na nakukuha niya at consistent po siya para ma-reinforce po talaga yung tamang information. Aha. Oo, maski ating pangulo talagang parang okay sa kanya itong sex education, kasi sabi nga niya doon sa interview sa kanya, yung mga kabataan na magkakaroon ng anak medyo mahirap sa sitwasyon na pareho doon sa bata at saka doon sa magiging parent, kung bukod doon sa syempre sa mga emotional psychological, yung pagbuhay din, 'di ba, doon sa kanilang magiging anak. Oo nga po, ma'am. It's actually mga studies na document that tendency po ng resulta ng teenage pregnancy ay mga lifelong negative implication. Like yung intergenerational poverty. Actually base po doon sa ating mga datos na like from our social protection program, aming nakita na yung mga beneficiaries ng programa na yon, ng mga batang ina, many of them also belong to a family na meron ding nangyaring ganon, na maagang pagbubuntis. So, talagang naano niya yung vicious cycle ng poverty. Kung hindi mo talaga matutugunan to, hindi mo mag-break to. So, kasi logical din naman po, kasi ang bata na maagang napuntis, hindi makakapag-aral, more likely, hindi siya makakuha ng trabaho. So, yung kanyang anak, hindi rin magagandang tendency niya, hindi rin makapag-aral, hindi rin ma-employ. So, basically, uulit at mauulit yung pattern. Ayun nga. So, medyo, yun nga, yung bata na nagkaroon ng bata, medyo mailalagay talaga dun sa hindi magandang o sa mahirap talaga na sitwasyon. Anyway, Sir Lolito, maraming salamat. Marami kaming natutunan sa iyo ngayon, pero baka may mensahe ka dun sa mga nakikinig sa atin. Opo, sabi nga po natin, yung it takes a village to raise a child. Lahat po tayo. Actually, ay may role po dito. Media, kayo po sa sector nyo, mga magulang, sa komunidad.
lahat po tayo ay may ambang sa paglutas po nitong prenatal problem natin on adolescent pregnancy. So ang panawagan po namin is sana magsama-sama po tayo para komprehensibong malutas po itong problema natin sa kabataan at nang sa ganon ay mabigyan natin sila ng kakayahang maabot ang kanilang mga pangarap. Ayun. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat din po sa pagkakataon. Okay, si Sir Lolito Tacardon, Deputy Executive Director ng Commission on Population and Development. Samantala, sa ikalawang bahagi naman po makasama natin ang Pintig Software Developers. Alamin natin yan mula kina Kenzo Miguel Pitayco at Jed Argyle G. Noche sa pagbabalik po na ating programang Usap-Usapan. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Campaign period. Ang opisyal na campaign period para sa mga national candidates ay magsisimula sa February 9, 2025 at mayroon silang 90 days para mangampanya. Samantala, mayroon namang 45 days para mangampanya ang mga tumatakbo para sa local positions at magsisimula ito sa March 29, 2025. Ang campaign period ay matatapos sa May 10, 2025. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mga kwentong nakakatuwa. Mga usaping kapupulutan ng aral. Usap-usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, balik tayo sa ating programa Usap-Usapan. Nasa second half na po tayo na ating programa. Ready na yung ating makakausap, ang mga Pintig Software Developers. Uy, sige, pabatiin na natin agad. Ano ba? Hindi pa ba ready? Yung isa, ready na. Yung isa, okay. Okay, yung isa muna. Sige, ready na daw. Pabatiin na natin si Jed Argyle G. Noche. Ayun. Okay, Sir Jed, good morning. Hello, good morning po. Ayun, okay. Wala pa si, yung isa natin makasama, si Sir Kenzo. Wala pa, hindi pa ready. O sige, so si ano muna, si Sir Jed muna, Argyle G. Noche. Uy, may kaklase ako Noche. Oo, Teresita Noche. Baka ano mo yun, baka kamag-anak mo. Okay, naririnig niya ba tayo? Okay. Baka, delayed? Okay. Kasi wala siyang sagot eh. Anyway, eto mga grade 11 students, no? Mula sa Quezon City. Nakabati na rin lang si Sir Jed. Itanong na natin agad, ano ba itong kanilang, gawa na ito, itong Pintig. Paano nila to naisip? Sir Jed, ano ba itong Pintig? O itong preemptive identification of neo-intimal tissue in imaging for gleaning atherosclerotic plaques o Pintig. Mahaba? O sige, Sir Jed. Pintig po is a tool that is meant to detect early signs of parang sa plaque po kasi once there's a high level of cholesterol,
there is usually a buildup of plaque within the artery which can inhibit blood flow po. Oo. So the pintig or our neural network is meant to detect these early signs and hopefully para ma-prevent po yung further buildup of plaque. Ganun. Pero paano nyo, bago natin tanungin muna yan kung paano, no? Paano nyo naman naisip yan? Bakit nyo naman naisip? Kasi while we're looking for parang current problems in the Philippines, we came across this po. It's actually a very pressing issue po. So it's a leading cause of death, especially in the Philippines. Tapos the difficult thing with ASCVD po, it's that it's usually parang late stages na po siya na detect. Yes. Kasi it's usually asymptomatic in its early stages. Tapos once it's detected, too late na. Kasi there's a huge amount of plaque buildup na sa artery. So itong so paliwanag mo din ano kung paano ginagamit itong software na ito para ma-detect nga no yung plaque dun sa ating mga puso. We aimed for pintig po to be a diagnostic aid. Tapos kukuha po kami ng mga imaging techniques like CT coronary angiograms from the doctor. Okay. Tapos yun yung mga images ng heart. Tapos i-feed po namin siya sa neural network. Tapos it will have an output whether you're at high risk of ASCVD or not po. So kukunin niyo po yung medical images tapos i-feed niyo po sa neural network. Yun po yun. Medyo hindi ko naintindihan yung iba. Sorry po. Wait lang, if you want Siyempre, may clarification mga po, I medical can- terms doon ano na parang tsaka yung mga software. Ewan ko dito si Ren baka naiintindihan niya pero hindi no. Ang importante doon, sabi mo nga nakikita ka agad no. Hindi yung sa advanced stage na o doon sa end stage na natin malalaman na naku punong-puno na pala ng ano yan yung ating puso. So ito, pagka sabi mo nga yung mga gagawin na yon ay agad-agad na makikita yung mga plaque na ito. So, yun nga, sabi mo, kukunin muna yung result, tama ba? Sa Yung doktor? medical images po. Oo. Sa doktor, tama ba yon? Yes po. Okay. Tapos pag nakuha na, gagamitin itong software na ito. Tama ba yon? Ha? Opo. We used a specific type of neural network po kasi. Convolutional neural network. Sorry, medyo na ano po. Tapos, it's basically an AI that specializes in pattern recognition in images. So, nare-recognize na po kung may pattern ka ng ASCVD or like plaque build-up within your heart. Okay. So, ano ba usually yung nakikita natin na, syempre bukod dun sa mga fatty foods, ito usually yung nag-build up ng plaque, di ba? Doon sa, kaya nagka-clog doon sa mga arteries natin. So, bukod doon, meron pa bang iba? Even like, not just fatty food po, kasi even a bad lifestyle can provide a risk for ASCVD. Kasi if, for example, you don't exercise, there might be a risk for parang fatty deposits within your plaque, within your artery po. Okay. So, like, a bad lifestyle po, not just fatty foods, like every aspect of your life can parang lead to this disease, which is what makes it so deadly po. Okay. So, ano na nga ulit yung CAD, yung CAD? Anong ibig sabihin nun? Okay. Diba? Ayun. Yung sige. coronary artery disease po, it's Yung coronary... sige. artery disease. Kasi ASCVD po is like, it covers many different types of diseases. One of them is coronary artery disease. Okay. So yun po yung, if there's plaque buildup, it could lead to CAD. Ayun. So, magiging CAD. Parang gano'n. Magiging CAD siya. Tama ba? Yes. Sige. Anyway, so paano? Halimbawa, yung mga katulad namin na mga, yung mga ordinaryong tao at gusto naming magamit itong software na ito, paano kami makakagamit nito? Meron ba na pwede kaming puntahan, paggamitan? Right now po kasi,
Pintig is still in its development phase. This primarily meant to be used by medical professionals. It's used to assist cardiologists, radiologists, and other healthcare providers. Ayun. So yung mga sila lang ang pwedeng maka-access dito sa software na ito, tama ba? Right now po. Pero Ngayon, we're looking to integrate it to current parang clinical workflows para meant to be accessed by the general public na rin. ayun. So eventually pwede nang ma-access din ng general public o ng mga ordinaryong tao lang. We're looking forward. Okay. So sa ngayon hindi pa siya accessible. Ginagamit lamang ito ng mga medical professional. Aha. Yes. Okay. Gaano katagal nyo ito ginawa? Bakit hindi na dumating si Ken? Yung kasama. Okay. Sige. Ano po? Sige, Sir Jed. Gaano katagal nyo itong ginawa? Nung start po nung grade 10 kami nag-start. So it's been more than a year and a half by now. Aha. So isang taon mahigit bago nyo natapos itong nyo na ito, itong work nyo na ito. Yes. Oh, okay. So, sa ngayon, bukod dito, meron pa ba kayong ibang iniisip na i-project o gawing proyekto din? Kasi ito pala, no, yung inyong team pala na nag-develop nitong Pintig ay nanalo pala sa Regional Science and Technology Fair. Ayun, Robotics, Intelligent Machines category. Paano ba to? Ikwento mo nga sa amin, Sir Jed, ano bang nangyari dito sa competition na ito? Sorry po. I may not be able to comment. Si Kenza po yung mismong parang as a representative din sa Regional Science and Technology Fair. Pero po, we were all so glad to parang support him in his endeavor po. Tapos we were so happy nung nanalo po. Oo. That's all I was able to say. Oo. Pero hindi, ano ba yung na yon? Pwede mo bang maikwento man lang? Ano ba itong competition na ito, itong fair na ito? At paano na isali ni Kenzo itong inyong project? It's a fair po that is parang held with many different schools, many different groups participating to make their project known to the world po. So, wait lang, sorry. Okay. Sige. Okay, ayan. Medyo may inaayos-ayos siya. Okay. Okay, sige. So, itong bakit nawala? Nawala siya. Okay. Bakit nawala si Sir Jed? O anyway, basta itong si ayan, okay, bumalik na. Okay. Sige. Sir Jed, yung tinatanong natin kanina, ano ba? Ano pa? So basically, there's a lot of different schools and groups, research groups pa wanting to make their project be acknowledged. Yes. Tapos, there's a group of panelists po that there's a group of panelists that parang views or screens the projects and picks out a winner on which is most promising for the future or ganun po. Aha. Okay. So, mga gaano karami yung mga sumali dun sa competition na yon? Okay. Aba. Parang hindi tayo naririnig ni Sir Jed. Aha. Okay. Sige. Sir Jed, naririnig mo ba kami? Nawala na naman siya. Sige. Okay. Anyway, yun yung yung mga grade 11 students po sila na nag-develop nga nitong artificial intelligence na ito, no? Na pwedeng maka-detect, no? Accurately talaga, easily and accurately detect yung mga plaque build-up sa puso mula doon sa image ng CT scan. So, ayan. Base nga kanina, syempre, alam naman natin ngayon, napakaraming mga
fatty foods, no, na hindi natin maiwasan. Kaya kung minsan, sabi nga ni Sir Jed kanina, advanced stage na, end stage na, bago natin malaman na meron pala tayong problema dun sa ating mga arteries, no? Sa ating puso. So, ito, na na-develop na ito ay makaka-detect ka agad, no? Para hindi na mag-undergo. Sa aking pagkakaintindi, Sir Jed, turuan mo ako. Kung madedetect ka agad, hindi na kailangan mag-undergo ng surgery ang isang tao na sa maaga pa lang ay ma-detect na yung mga yung mga plaque na ito. Tama ba 'yon, Sir Jed? Opo. Kasi po, if ASCVD po, if detected in its early stages, there could still be steps taken to prevent further buildup of plaque that doesn't involve parang invasive surgery po, which can parang very risky for the user. So, posibleng, if na-detect early, posibleng masabihan ng doctor, you need to change your lifestyle, you need to eat less fatty foods. Or there could be some medication that could be taken para ma-stop yung further buildup of plaque. Ayun. So, yun nga, mas maagang makita, mas maganda, no? Dahil hindi na kailangan natin ng mga mga surgery. Ayun. Okay. So, first time ba ito, Sir Jed, na nanalo kayo sa ganitong competition? Not po. No po. No po. Okay. Nanalo po kami last time sa InnoHub po. InnoHub? Yes po. Ano naman yon? Kwento mo nga sa amin konti. Ano ba yung InnoHub? It's a competition held by the Quezon City government po. Tapos, parang they gather parang you can apply and they gather promising parang studies and pick out 8 winners. I think it was 8. Sorry, medyo blurry po memory. Tapos may grant po sila na ibibigay to hopefully support the release of the research po. Okay. So may grant. Ito din, yung pinanalunan nyo, meron din itong grant para ma-develop ng husto itong inyong project. Ha? Ayan, I think po. Medyo shy po ako sa... Okay lang. Okay, so sige, Sir Jed. So after nito, dahil after ninyo nanalo na ito, syempre, I'm sure may mga susunod pa rin, no, na mga competition at meron pa rin kayong mga susunod na gagawing project. Meron din ba kayong susunod na gagawing project? Ano yung mga project naman na gusto nyo pang gawin sa mga susunod na panahon? Susunod na project po ay wala po masyado, pero we're planning to improve this pa po further. Like, we're planning to add more features to Pintig, like integrating multimodal diagnostic methods. So, kukuha kami ng data from different fields like imaging, medical history, and lab results to give a more comprehensive parang assessment of a patient's health. Nasa recommendations po yun ng research paper namin. Tapos, we wanted to make the model work with more diverse data sets. Tapos, we want to collect scans from Filipino patients para mas tailored or mas specific sa Filipino patients yung neural network, hopefully making it more accurate. Neural network? Yes. Okay. Bakit iba-iba ba? Kung sa ibang ibang lahi, iba din? Kasi po, we consulted with a parang cardiologist. Tapos, posible that different nationalities have different shapes of heart. So, posibleng yung dataset po namin, we took from an open source dataset on the internet. Tapos, posible yung shape ng heart nila, iba sa mga Filipino. So, if we took medical images from the hearts of Filipinos themselves, then maybe we could make it more accurate or tailored. Wow, talaga naman yung isip ng mga grade 11 student ngayon. Ganoon na talaga pagdating sa mga software na yan. Nako, may mga din tayo natutunan na, Sir Jed, dun sa mga binanggit mo kanina. So, bukod dito sa Pintig, wala pa kayong ibang naiisip na gawin na project, kundi i-develop lang itong Pintig in the near future? Yes
po. Right now. Okay, so right now, oo, yun pa lang. Oo. Sige, balitaan mo na lang ulit kami ha, Sir Jed. Pag may naisip ka na naman. Sige. Sige, anyway, no, mahiyain talaga ito si Jed. Sige, so meron ka message dun sa mga kabataan natin na gusto din na nagbabalak ng mga ganitong project? Message po, like never give up po. Nung una po namin sa study na to, like we thought, kaya pa namin to gawin? Tapos, like, none of us knew how to properly code po. We had to learn from the ground up. So, hard work doesn't come in one single swoop. Hard work pag success comes from tiny little steps that create a big ladder for us to move forward po. Tapos, just be patient and believe in yourself and kaya niyo po. Ayun, okay. Sige. Maraming salamat, Sir Jed. Ayan, yung isa sa mga developer ng Pintig Software. Ayan, grade 11 student. Tingnan nyo naman. So, maraming salamat din po sa kay Sir Lolito Tacardon, ang Deputy Executive Director ng Commission on Population and Development. Ang mga nakasama natin ngayong araw sa ating technical side, si Ren Bergavera. Tama ba? Ayun. At si Rolly Bumatayo. Samantala sa production side, si Miss Bea Gaza de Guzman at si Erwin Peñano. Maraming salamat po sa mga nag-like, mga nag-share, yung mga comments natin sa ating FB Live streaming ngayong umaga. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Usap-Usapan. Ako po si Ven Blones, ang tabayanan po kalipunan ng mga balita. Sa inyo sa pamamagitan ni AJ Ignacio. Maraming salamat, maganda umaga. Mga kwentong nakakatuwa. Mga usaping kapupulutan ng aral. Usap-Usapan. Kasama si Ven Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated.